Yun po yung sentimiento eh. Kaya ko po kinukwento lahat ng ito. Mula po sa pagkakahuli sa kanya, pagkaka-detain at pag-transport, wala po sa, lahat sa batas eh. Illegal lahat, irregular lahat. Hanggang ang kanyang pagiging akusado o respondent in The Hague. Gusto ko pong malaman sa DFA ngayon, nung tayo po ay mag-withdraw sa Rome Statute, hindi po ba ang nangyari ay lumampas na yung prosecutor sa kanyang right to investigate? Kasi sinayang po niya yung 1-year period na ibinibigay ng Rome Statute para sa isang bansa na maghain ka ng asunto, kahit nag-withdraw pa siya, ay hindi kaagad binibigyan ng effectivity yung withdrawal, binibigyan kayo ng 1 taon. Tama po, hindi? Tama po. Nag-withdraw po tayo noong 2019 at hanggang 2020 madadala yung kaso sa ICC. Yun ang pagkaintindi ko po. So ini-invoke po nila yung Section 127 ng Rome Statute na kapag ka po yung krimen na naganap ay nasa period pa nung nandun ka at ikaw ay miyembro ka pa, party state ka, ay kasama pa rin yun. Ngunit nakalimutan po nila na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. At nung hilingin po ng prosecutor the right to investigate, lampas na po siya ng halos 2 taon mahigit. Tama po. 2021 na sila nagsimula mag-imbestiga. Bakit po, alam ko naman po napakaraming abogado ng DFA, bakit hindi po ninyo tulungan, halimbawa, kung sino man ang dapat tulungan dito? Hindi naman ang pinag-uusapan dito, panig lang tayo ng gobyerno. Paano yung mamamayan na nalalagay po sa ganitong kalagayan? You can help them in so many ways. Ano po ang ginawa ninyo? Kung maalala po ninyo, hindi yung DFA, kundi yung DOJ at mismo si Solgen Menardo Guevara ang siyang pumunta sa The Hague para ipagtanggol ang Pilipinas at sabihin na wala ng jurisdiction ang ICC sa atin pagkat lampas na nga yung 1 year na transition phase. Kaya eto nga, pinaglalaban hanggang ngayon ng mga abogado ni Presidente Duterte dati na walang jurisdiction ang ICC sa kanya at sa buong Pilipinas at ito ay natalo sa unang pagkakataon, ngunit on appeal siya ngayon. Pero ang posisyon po ng ating pamahalaan, Mr. President, ay paiba-iba na nga, wala pa sa lugar. Ang tinatanong ko po ngayon, dahil ang posisyon ng gobyerno ay ganito, na ang nangyayari po, lahat po ng ahensya ay sumusunod kung ano yung posisyon ng pamahalaan. So kahit na po kaya niyong tulungan ang isang aggrieved citizen, kagaya po ng pinipilit natin ngayon, ay hindi po kayo gagawa ng initiative. Lalo na kayo po ang mag-i-initiate ng mga argumento na papanig sa kanyang karapatan. Tama po ba yung assumption na yun, Mr. President? Well, nakikialam o nakikilahok ang DFA kapag sakop ng kanilang mandato. Tulad nga ng sinabi, kung may kinalaman sana sa tratado, wala ngang extradition. Kung sana may kinalaman sa foreign policy, wala nang jurisdiction. Kaya eto nga, ang nangyari, yung SOJ sana ang aaksyon. Siya rin naman nagsasabi na wala daw jurisdiction, kaya ang ini-invoke yung sinabi po ninyo kanina, Section 17 ng RA 9851, at imbis na extradition theory ang kauna-unahang salaysay nila, biglang naging surrender na sa totoo lamang hindi pa nagagawa sa Pilipinas. Talaga naman first impression po yun.
Ayun nga po, kaya natin binibigyan ng emphasis ito. Parang ang nangyari, kaya nila nagawa yon, ang assumption yata ng The Hague, ang ating bansa po ay hindi umiiral ang ating mga korte. Ang kanilang assumption that even our National Prosecution Service is functioning. So hindi po ba yung core basis ng Rome Statute ay yung principle ng complementarity, Mr. President? Tama po, maling-mali po ang sinasabi nila. Hindi failed state ang Pilipinas. Buhay na buhay ang ating korte, magagaling ang ating huwes at masigasig ang ating mga abogado. Hindi ko po alam yung sinasabi nila na wala ng judicial authority dito sa atin. Bakit hindi pa natin itapon yung ating Republic Act 9851? Hindi naman natin sinusunod, Mr. President. Ang sinasabi rito, tayo ang merong jurisdiction dito sa mga international crimes, genocide. Kapag nangyari dito, Pilipino, andun po yung kondisyones eh. Kung hindi natin re-respetuin ang sarili nating batas, itapon na lang natin, Mr. President. Sinasabi pa nga rito RTC po ang merong jurisdiction. Hindi po yung ICC. Wala naman po extradition treaty with ICC. Estado lang po ang merong extradition treaty.